ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao sa nakaraan na kahit gaano na katagal ay hindi pa rin natin sila magawang kalimutan. May mga taong nagturo sa atin kung paano sumaya at maging maligaya. Ikaw, kabarangay, kung babalikan mo ang nakaraan, sino ang madalas mong naaalala? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bebeng, 35 years old at netong nakaraan lang ay umuwi kami ng pinsang kong si Alicia sa probinsya. Matagal na rin po noong huli kaming dumalaw sa probinsya. Palibas ay 30 na kami ni Alicia kaya puro kami career na lamang ang madalas na nasa isip namin. Nakalimutan na namin na minsan ay natuwa kami sa buhay probinsya. Kung hindi pa namatay ang lola namin ay hindi pa namin naisip na umuwi sa probinsya. At sa pag-uwi nga namin yon ay marami ang nabuksan sa aming nakaraan. Para kaming bumalik sa pagkabata, lalo na nung napadaan kami sa peryahan. Noong mga bata pa lamang kami ay tuwing kapistahan, lagi kaming tambay sa peryahan. Lahat ng laro at rides ay sinusubukan po namin. Makulay ang kabataan namin ni Alicia, Papa Dudut. At meron pang isang dahilan kung bakit mas naging extra makulay yon para sa akin. Hayaan ninyo na ipagpatuloy ko ang aking kwento. Malalaman ninyo kung bakit naging mas makulay ang mundo ko noong 15 anyos pa lamang ako. Lahat yon ay naaalala ko noong nagkaharap na kami ni Alicia sa peryahan. Bebeng! Buti na lang at dumaan tayo rito sa peryahan. Ay, nakahinga rin kahit papano sa burol ni Lola. Oo nga, kapagod yung mga hingi ng biskwit at kape. Utos sila ng utos na ipagtimpla sila ng kape at abutan ng biskwit. Ano bang akala nila sa burol ni Lola? Coffee shop? Hayaan mo na. Nasanay lang din siguro ang mga yun na pinagsisilbihan sila ni Lola kapag dumadalaw sa bahay. Alam mo naman si Lola, masyadong mabait. Eh di magpatimpla sila kay Lola ng kape. Gisingin nila sa kabaong. Huwag sa atin ano. Ikaw talaga. Lagot ka kapag narinig ka ng kaluluwa ni Lola. Sige ka. Uy, Bebeng! Tingnan mo, may tsubibo. Tara, sakay tayo. Wala namang tsubibo ah. Ferris wheel lang meron. Eh di ba ang Tagalog ng Ferris wheel tsubibo? Loka, hindi ka na naman nakinig sa Filipino teacher mo. Ang Tagalog ng Ferris wheel, rueda. Eh ano yung tsubibo? Merry-go-round. Teka nga, di ba ikaw nga itong nagsabi sa akin nung 15 pa lang tayo na tsubibo yung Ferris wheel? Ako naman pala itong minali mo noon. Eh, nagkamali lang din naman ako noon eh. Akala ko rin eh, tsubibo ang tawag kasi sabi ni... alam mo, bumili na lang tayo ng bibingka tapos umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo sa bahay eh. Parating na siguro yung mga matatandang byuda na magpapadasal para kay Lola. Tara na. Oh, eh bakit ka tumatawa dyan? Naalala ko na kung sino yung nagsabi sa'yo na tsubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Walang ganon. Ewan ko sa'yo. Kung hindi tayo bibili ng bibingka, umuwi na tayo. Tara na. Si Ronnie! Tama, si Ronnie! Ronnie? Sino yun? Uy, gano'n na ba kadaling kalimutan yung puppy love mo? Ay nako, Alicia. Namula ka bigla. Guilty ka ba kasi dininay mo na si Ronnie ang puppy love mo? Ang tagal na nun, Alicia. 15 anyos pa lang tayo nun. Alam ko namang matagal na yun. Pero gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa rin siya hanggang ngayon. Ay, ngayon lang ulit. Ngayon ko lang ulit siya naalala. Hi, Ronnie. Kamusta na kaya siya, no?
Naalala ko pa dati, laging libre ang sakay mo sa Chubibo. Rueda. Di Rueda. Tapos, purgang-purga ka pa nun sa popcorn at sa malamig. Palibhasa, nanay ni Ronnie yung nagtitinda. Kaya lagi kang libre. Uy, naalala mo pa yung hilaw mong biyanan? Alam mo, ikaw? Ay, nako. Nakakamiss maging 15. Oo nga no? Kung hindi pa namatay si Lola, hindi pa natin maaalala ang puppy love mong si Ronnie. Ay, kumusta na kaya siya? Balikan natin ang nakaraan ko kabarangay. Noong mga bata pa lamang kami ni Alicia Papadudut ay palagi na kaming umuwi tuwing summer sa aming probinsya. Natataon yon ng buwan ng Abril at sakto pa sa piyesta sa aming lugar. Yun lagi ang nilulook forward ni Alicia. Marami kasing dayo tuwing piyesta sa amin. Maraming nakikilalang bagong mga kaibigan at crush. Marami ring mga tiyangge at meron ding peryahan. Hindi ako masyado sa mga ganito. Tanging si Alicia lang, mahiyain kasi ako at mas gusto kong kasama si Lola sa bahay habang nanonood ng TV o kaya ay nagpapakain ng mga manok at bibe sa bakuran namin. Pero noong summer vacation namin yon, may nangyaring kakaiba. Bigla kong nagustuhan ang mga dayo. Bigla akong natuwa sa mga tiyangge at lalong-lalo na sa peryahan. Noong summer vacation na yon ay nagkaroon ako ng crush na nauwi sa puppy love. Hindi ko makakalimutan yon, Papa Dudut. Tanda ko pa. Sa unang araw ng pag-uwi namin ng probinsya ay sinalubong kami ng lola namin. Ang lapad ng ngiti niya habang suot ang bagong biling duster niya. Ngayon kapag binabalikan ko ang ala-alang ito, naghahalo ang tamis at sakit. Bigla kong na-miss si Lola at ang mga ala-ala niya. Kumain pa kayo ng marami, ha? Niluto ko lahat yan para sa inyong magpinsan. Ang sarap po ng mga niluto niyo, Lola. Mukhang tataba na naman ako nito. Uy, huwag ka masyadong magpakabusog, bebe nga. Bakit naman hindi siya magpapakabusog, Alicia? Kasi Lola, marami pa kaming titikmang pagkain sa peryahan mamaya. Mamayang gabi pa naman magbubukas ang perya. Pero aagahan po namin pumunta ron ni Bebing. Kasi nakatambay na po ron mamaya yung mga kaibigan namin eh. Hindi ako sasama sa'yo, Alicia. Dito lang ako sa bahay. Sasamahan ko si Lola. Uy, di ba napag-usapan na natin kanina na pupunta tayo sa peryahan? Nagbago na kasi isip ko eh. Tutulungan ko na lang si Lola na magluto ng bilo-bilo mamaya. Bebeng, apo, sumama ka na lang mamaya kay Alicia sa peryahan. Oh, narinig mo yun, Bebeng? Inuutusan ka na ni Lola na sumama sa akin sa peryahan, oh. Kaya huwag ka na masyado kumain ng marami ngayon. Para makarami tayo ng barbecue tsaka cotton candy mamaya. Pero Lola, ayoko pong pumunta sa peryahan. Dito na lang po ko. Tutulungan ko na lang kayo sa bilo-bilo. Tutulong na rin akong magkulong ng mga manok tsaka bibe pag umabi na. Kaya kong magluto ng bilo-bilo ng mag-isa. At kaya ko ring habulin ng mga manok at bibe para ikulong mamaya. Kaya sumama ka na lang kay Alicia sa peryahan. Sayang naman ang bakasyon mo kung puro gawaing bahay lang ang atupagin mo. Ayoko po kasi sa peryahan eh. Ang daming tao. Nagsisiksikan pa. Ang ingay din, lalo na yung mga tugtog sa bingguhan. Pero masaya. Kung kaya lang ng tuhod ko, baka sumama pa ako sa inyo. Naku, huwag ka nang sumama, Lola. Baka pagalitan mo na naman yung mga kaibigan kong babae. Sisitahin mo na naman yung mga suot nilang shorts. Paano hindi ko sisitahin? Halos makita na ang singit sa iksi ng shorts nila. Hoy, Alicia, ikaw ha? Wag na wag kang magsusuot ng ganun kay iksing shorts. Pero Lola, yung kasi ang uso ngayon eh. Ay, wala akong pakialam kung uso yon. Hindi ako natutuwa sa ganung kasuotan. Gayahin mo tong si Bebeng. Maayos manamit. Paano maayos manamit parang manang. Kulang na nga lang, hiramin niya yung duster niyo, Loli. Sobra ka naman, Alicia. Kaya samahan mo na si Alicia mamaya sa peryahan, Bebeng.
Ikaw na lang itong maaasahan kong magbabantay dyan sa pinsan mo. Baka bumili pa yan sa Tianggi ng may iksing shorts. Isumbong mo sa akin. Opo, Lola. Wow, isusumbong mo talaga ako, pinsan. Parang wala tayong pinagsamahan na. Ano ba talagang gusto mo? Di ba sabi mo, sumama ako sa'yo sa peryahan? Ito na sasama na ako sa'yo mamaya. Pero babantayan kita kasi yun ang utos ng maganda nating Lola. Alam mo, sip-sip ka. Hindi ka iba-bless ni Lord sa ganyang ugali, ah. Uy, magsuot ka ng duster mamaya. Pahiramin ba kita? Lola, mas maganda ata kung tutulungan ka na lang ni Bebeng na gumawa ng bilo-bilo. Sama mo na rin siya sa prayer meeting niyo. Sasama siya sa'yo sa peryahan. Hayaan mong mag-enjoy din si Bebeng. Hindi ako mag-i-enjoy sa peryahan, Lola. Pupunta lang ako para bantayan si Alicia. Tapos, uuwi na rin kami. Huwag ka magsalita ng patapos. Mamaya, ikaw pa itong mas mag-enjoy kaysa sa akin. Baka may makilala ka sa peryahan. Ay, tama! Maraming poging dayo mamaya, Lola. Naku, magkakaroon na ng crush si Bebeng sa wakas. Alicia! Alicia, tumigil ka na. Namumula na ang mukha ni Bebeng, oh. Sige ka, baka talunin pa niya ang sundalo sa higpit ng pagbabantay sa'yo. Halos hindi nawala ang pagkapula ng mukha ko dahil sa panunukso ni Alicia sa akin. Ayaw na ayaw ko kasing tinutokso ako sa mga crush na yan. Sabi ko nga sa inyo ay mahihain ako at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Si Alicia nga lang ang madalas kong nakakasama. Siya lang din ang tinuturing kong kaibigan. Lagi akong sinasabihan ni Lola noon na lumabas-labas ako ng bahay para makipaglaro at sumamang gumala sa mga bata sa aming probinsya pero ayaw ko talaga. Para akong matanda na gusto na lamang laging nasa bahay. Naglilinis o nanonood lang ng TV. Sabi nga ni Alicia, para na raw akong manang. Mas gusto ko pang araw magpakain ng mga manok kesa mag-enjoy sa plaza. Kaya naman para mapagbigyan siya at mapatunayan na hindi ako manang, sumama ako ng sapilitan sa kanya sa peryahan. At hindi ko inakala na magbabago ang buhay ko sa unang tungtong ko sa peryahan namin sa plaza. Hindi ko po inakala na sa peryahan ko makikilala ang puppy love ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos naming mananghalian, tinulungan namin si Lola sa pagpapakain sa mga manok at bibe. Namiss ko yon. Kung pwede lang mag-cancel sa plano namin ni Alicia na pumunta sa peryahan para mas makasama ko ang mga manok at bibe ay ginawa ko na sana. Pero kasi si Lola ay gusto rin niyang masulit ko ang piyesta sa amin. Sa totoo lang ay lagi akong takot sumubok ng mga bago. Mas gusto ko yung nakasanayan ko na. Hindi ako sanay sa perya kaya lagi akong atrasado pagdating doon. Habang hinihintay nga naming gumabi ay panayang dasal ko na sana ay umulan. Para hindi na kami matuloy pa sa perya, papadudot. Kaya lang imposible yan noon dahil tag-araw at maganda ang kalangitan. Walang pagbabadya ng ulan kaya nung dumilim na, gumayak na kaming magpinsan para pumunta na sa perya. Sumabay kami sa mga dalagang kapitbahay namin. Pinasuyo kami ni Lola sa kanila. Sa kanila na lang din daw kami sasabay pa uwi. Hindi raw kami masusundo ni Lola sa peryahan dahil may inaabangan daw itong harana sa radyo. Babantayan at susundan mo ko. Diba yun ang sabi mo kay Lola kaya ka sumama rito sa peryahan? Bigla akong tinawid magbantay eh. Ang likot-likot mo masyado. Hindi ako makahabol sa'yo. Ang dami pa namang tao. Ay nako, dalian mo na lang maglaro para makauwi na tayo. Gusto ko samahan si Lola na makinig ng harana sa radyo. Ikaw talaga? Mga trip mo pang matanda na. 15 anyos ka ba talaga o 65 years old na parang si Lola? Ang ganda kayang makinig ng harana sa AM.
Para akong nasa panahon ni Jose Rizal. Hindi mo kasi ma-appreciate yun kasi lagalag ka masyado. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpaparami na lang ako ng panalo. Doon lang ako sa color game, ah. Puntahan mo na lang ako ron pag nainip ka rito. Pag wala na ako ron mamaya, baka lumipat na ako sa Tiangge. Bibili na ako ng mga shorts ko. Uy, wag masyadong maiksi ang shorts na bibilhin mo ha. Dala ko ang medida ni Lola. Susukatin ko yung shorts na gusto mong bilhin. Opo, Lola Bebeng. Alis na ako, ah. Check mo ang tuhod mo. Baka sumakit sa kauupo mo rito sa bingguhan. Bye! Ano bang masama kung manang at isip, Lola ko? Ang ganda kayang makinig ng lumang mga kanta sa radyo. Tapos, sasabayan pa ng bibingkang may itlog na pula sa ibabaw. Tsaka tsaa. Ang sarap naman nun. Miss, may kausap ka o nagdadasal? Ano ba? Huwag kang makinig sa usapan namin ng sarili ko. Ay, ako nga pala si Ronnie. Ikaw? Ayokong magpakilala. Kung hindi ka magpapakilala, susumbong kita sa announcer ng bingguan dito. Bawal kaya umupo rito kung hindi naman maglalaro. Kala mo naman, kaya mo akong isumbong. Bakit? Close ka ba sa announcer? Medyo. Tatay ko siya eh. Okay. Huwag mo na ako isumbong. Baka mamaya, i-announce pa niya na tumatambay lang ako rito eh. Kakahiya kaya yun. Mukhang mahihain ka pa naman. Mag-isa ka lang ba? Kasama ko yung pinsan ko. Oh, bakit hindi ka sumama sa kanya? Asan ba siya? Andun daw sa color game. Pinsan ko naman yung nagpapalaro dun. Lahat ba nang nandito sa peryahan kamag-anak mo? Medyo. Ito na kasi yung kabuhayan ng pamilya namin eh. Kasama kang nagtatrabaho rito? Oo, peryantes din ako. Minsan nakatoka ako sa color game. Pero madalas doon ako sa Chubibo. Chubibo? Oo, yun yung Tagalog ng Ferris wheel. Parang hindi naman Chubibo sa Tagalog ang Ferris wheel eh. Pinagloloko mo yata ako eh. Look, Chubibo talaga Tagalog ng Ferris wheel. Turo pa sa amin ng mga lolo at lolo namin yun eh. Sila ang mga unang peryantes sa pamilya namin. Sumama masubukan sa Makay? Libre ko na. Ay, ayoko. Nakakatakot. Paano kung mahulog ako mula sa tuktok? Sasaluhin kita. Kala mo naman kakayanin mo akong saluhin eh. Ang papayat ng braso mo. Sige, ganito na lang. Hindi nga kita masasalo kung mahuhulog ka, pero sisiguraduhin ko naman na ligtas ka pag nasa tuktok ka na. At paano mo naman yan mapapatunayan? Di sasamahan kita sumakay sa Chubibo. Papadudo, tiningnan ko mula sa malayo ang Ferris wheel. Kahit sa malayo ay rinig ko ang sigawan ng mga taong nakasakay doon. Sigawan na hindi naman takot pero nag-i-enjoy. Kaso'y kabado pa rin ako. Hindi naman ako sanay sa ganon. Saka may mga napapanood ako sa balita na mga nadisgrasya dahil sa pagsakay sa Ferris wheel. Kaya lang nang mapatingin ako kay Ronnie, ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong umoo. Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa Ferris wheel. Sabay kaming sumakay. Kabado ako noon, lalo na noong umikot na paitaas ang Ferris wheel. Nakapikit lamang ako pero sabi ni Ronnie ay kailangan kong imulat ang mga mata ko. Dahil sinasayang ko ang pagkakataon na nasa area ko at nakikita ang mga ilaw sa ibaba ng peryahan. Tama nga siya, Papa Dudut. Pagmulat ko ay kitang-kita ko ang ganda ng peryahan mula sa itaas. Nakangiti ako kahit halos umikot na ang sikmura ko kada ikot ng Ferris wheel. Nakadalawang beses kaming nagpaikot sa Ferris wheel. Yun na rin ang chance ako para makilala si Ronnie. Kaedad ko lamang siya, nagkwento na rin ako sa kanya tungkol sa sarili ko. At hindi ko maiwasang mapangiti at mamula sa tuwing nakatitig siya sa akin. Kabado rin talaga, hindi lang dahil sa ikot ng Ferris wheel, kundi sa pakiramdam na nagkaka-crush na ako. Yun ang unang beses na nagkagusto ako. Mula noong nakilala ko si Ronnie, palagi na akong nasa peryahan, Papa Dudut.
Bebeng. Dami mo namang dala niyan pag uwi. Nagmumukha ng tiyanggi yung bahay natin ah. Puro na lang plato, mangkok, baso at pitsi lang napapanalunan mo. Nanalo rin ako sa color game ah. Tingnan mo, nanalo ako ng 50 pesos. May pangsakay na tayo sa Chubibo. Chubibo? Ferris wheel. Chubibo raw sa Tagalog yun. Huh? Parang di naman. Kanino mo naman nalaman yan? Basta, nadinig ko lang dyan sa tabi-tabi. O ano na, uupo ka lang ba rito sa bingguhan? Ayaw mo bang tumaya pa rin sa card game? Color game? Subukan mo kaya ulit sa ruleta. Baka manalo ka kahit extension cord lang. Yoko na. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa peryahan. Umuwi na tayo, baka hinahanap na tayo ni Loli. Biyernes naman ngayon eh. Tulog na si Lola, sigurado yun. Maaga pa siyang pupunta sa kapilya bukas eh. Kaya sulitin na natin ah. Tara na, maglaro pa tayo. Ano ba, Bebeng? Gabi-gabi na lang tayo andito sa peryahan. Sawa na ako. Pare-parehas lang naman yung mga laro tsaka naglalaro. Uy, pangit yata ng araw mo ngayon ah. Di mo siguro nakita crush mo si Philip, no? Ilang gabi na. Ay, nagkabulutong tubig daw siya sabi nung tropa niya. Nakakainis naman oh. Ilang gabi na ako nakalip gloss at shorts dito pero wala pa rin kwentang pagpapaganda ko kasi wala siya. Hayaan mo na yun. Kapag natuyo na yung bulutong niya, makikita mo na ulit siya. O, tara na. Gusto mong sumakay sa Chubibo? Libre ko. Alam mo, nagtataka na ako sa'yo ah. Dati naman takot na takot kang sumakay dyan sa Ferris wheel na yan. Ayaw mo nga kahit hawakan lang yung bakal eh. Sabi mo kasi puro kalawang, baka matetano ka. Kasi... Ay, Bebeng! Pinsan ko nga pala si Alicia. Alicia, si Ronnie. Siya yung tagabantay ng Chubibo. Hi Alicia! Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Wala naman. Sasakay na ba ako sa Chubibo ngayon? Oo! Gusto mo ba sumama? Libre ko. Ay, hindi na. Parang uuwi na nga ata ako eh. Kasi feeling ko magkakabulutong tubig ako ngayon. Kaya huwag na kayong dumikit sa akin ha. Baka mahawaan ko pa kayo. Enjoy, lovebirds! Handa ka mamaya pag uwi natin sa bahay. Kwento mo sa akin kung magkikis kayo sa tuktok ng Chubibo ha. Ronnie, ikaw nang bahala sa pinsan ko to ha. Huwag mo nga hayaang mahulog. O kaya, kung sakaling mahulog, saluhin mo na lang ha. Alis na ako! Alicia! Sure ka ba Alicia? Ayaw mo talaga sumama? Wag na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo eh. Pakihatid mo na lang si Bebeng mamaya pagkatapos nyo ha. Ay, Ronnie, Ano yun? sana masalo mo si Bebeng kapag nahulog siya sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa Chubibo. Hindi pa man din siya nahuhulog. Nakasalo na ako. Namula ang buong mukha ko sa pasimpleng panunukso ni Alicia sa amin ni Ronnie. Yun ang unang beses na nakilala nito si Ronnie. Pagkaalis ni Alicia ay tumakbo na kami sa Ferris wheel. Hindi na namin kailangang pumila kasi ang pinsan naman ni Ronnie ang nagbantay ng Ferris wheel ng mga oras na yon. Andun pa rin ang takot ko sa pagsakay sa Ferris wheel pero hindi ko yon pinaparamdam kay Ronnie. Saka kahit papaano kapag si Ronnie ang katabi ko sa Ferris wheel ay nababawasan ng takot. Pero andun ang kabog sa dibdib ko. Yung kabog ng dibdib na hindi dahil sa kaba kundi dahil masaya ka. Naranasan niyo na ba yon? Masaya talaga ako na kasama si Ronnie kahit saan niya gustong pumunta. Kahit ano pa man ang gusto niyang gawin, gusto ko siyang kasama. Game ako sa lahat. Pati ang pagkain nga ng adobong dagang bukid ay ginawa ko na rin. Takot ba naman ako sa daga? Pero dahil si Ronnie ang nag-alok, inisip ko na lang na manok yon. Ganon ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Andun ang takot sa puso pero gagawin mo pa rin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ako sa pagpunta sa perya para makasama si Ronnie. Pagkatapos ko pa nga lang kumain sa tanghali ay nagmamadali na ako mag-ayos para pumunta na sa perya. Lagi akong naka-lip gloss na napanalunan ko pa sa roleta. Nag-try na rin ako magsuot ng shorts na pinahiram sa akin ni Alicia. Hindi naman yon nakikita ni Lola dahil
Pinapatungan ko yon ng mahabang palda at saka na lamang huhubarin kapag nasa peryahan na ako. Pag nasa peryahan na ako bandang tanghali, madalas lamang kaming nakatambay at nagmemeryenda ng Betamax at isaw na benta ng hipag ni Ronnie. Kilala na ako ng pamilya ni Ronnie. Nakakasama ko na nga silang magmeryenda tuwing hapon bago magsimula ang pagbubukas ng peryahan. At habang nakasara ang perya ay sinusulit naman namin yon ni Ronnie para makapag-date. Madalas ay doon kami sa Ferris wheel. Pinapayagan kaming sumakay doon pero hindi iikot. Andun lang kami madalas sa tuktok habang tinatanaw mula sa itaas ang buong peryahan. Tanaw din namin ang kabukiran. Napakasaya ng moment na yon, Papa Dudut. Parang wala na akong hahanapin pa. Bebeng, Ano yun? alam mo naman na hanggang katapusan lang ng Mayo ang peryahan, di ba? Oo naman. Bakit? Alam mo rin siguro na kailangan naming umalis tapos lilipat naman kami sa ibang lugar na may piyesta. Bakit mo to sinasabi sa akin? Naalala mo pa ba nung isang araw? Nung tinanong tayo ng pinsan mong si Alicia kung mag-ano raw ba tayo? Kung nililigawan na ba kita? Kung sinasagot mo na ba ako? Hayaan mo na si Alicia. Mahilig lang talagang mang-intriga yun. Hindi mo man lang ba gustong alamin kung bakit hindi ako nakasagot nun? Kung bakit hindi kita maligawan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo. Di ako na lang ang magsasabi sa'yo para wala nang gulatan. Mahirap ang buhay peryantes, Bebeng. Palipat-lipat kami. Kung saan may piyesta, doon kami nakatira. Tapos, aalis na naman kapag may nag-imbita sa amin. Walang permanente sa buhay namin bilang mga peryantes. Bakit mo ba sinasabi yan? Para hindi ka na masaktan kung sakali man na balang araw, hindi na kami makabalik dito sa lugar nyo. Kapag ibang peryahan naman ang maimbitahan dito sa susunod na taon, hindi na kami yun. Pwede naman tayong mag-textan na lang eh. Sabi mo naman, makakabili ka na ng cellphone sa katapusan, di ba? Yun na nga. Hindi na matutuloy yung pagbili ko ng cellphone kasi hiniram ni tatay yung ipon ko eh. Malaki kasi yung nalugi dun sa bingguhan tsaka sa color game nung Sabado. Kaya yung ipon ko muna yung ginamit para pandagdag sa puhunan. Ganun ba? Sigurado namang makakabili ka pa rin ng cellphone kahit mumurahin lang, di ba? Ayaw lang kitang paasahin, Bebeng. Kasi wala talagang kasiguruhan to eh. Baka magkalabuan lang din tayo kapag hindi na tayo nakakapag-usap o kaya nakakapagkita. Bakit kasi ganyan agad ang iniisip mo? Bakit ayaw mong subukan munang sumugal? Para saan pat nagtatrabaho ka sa peryahan eh. Puro sugal dito. Natatakot lang ako. Natatakot? Baka nakakalimutan mo, Ronnie. Sa ating dalawa, ako lagi yung takot. Pero anong ginawa ko? Hinarap ko yung takot ko. Kumain ako ng adobong palaka. Sumakay ako ng Ferris wheel. Hindi ako nagsisi na ginawa ko yun. Kasi kung nagpadala ako sa takot, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang paligid ngayong andito ako sa itaas kasama mo. Hindi kasi ganun kasimple, Bebeng. Simple lang naman talaga to. Nagiging komplikado lang. Kasi lagi kang takot. Gusto ko nang magpababa noon sa Ferris wheel pero wala sa paligid ang pinsan ni Ronnie para i-assist kami pababa. Kaya naman na-stuck kaming dalawa sa tuktok ni Ronnie. Nawala na ako ng gana na kainin pa ang Betamax. Ang makulay at magandang paligid sa isang iglap ay naging black and white para sa akin. Naiyak na ako noon sa sama ng loob pero pinipigilan ko. Tahimik din si Ronnie pero panay ang tingin niya sa akin.
Galit ako sa kanya noon. Gusto kong mag-walk out pero andun kaming magkatabi sa tuktok. Nang makabalik ang pinsan ni Ronnie, akala namin ay makakababa na kami pero nalaman namin na nagkaroon ng problema ang Ferris wheel. Nasta kami lalo sa tuktok. Hinawakan ni Ronnie ang kamay ko para i-assure ako na magiging okay din ang lahat. Akala niya natatakot ako sa pagka-stuck namin sa Ferris wheel. Ang hindi niya alam ay mas takot ako sa pwedeng mangyari sa aming dalawa oras na umalis na ang peryahan sa katapusan. Makalipas nga ang halos 1 oras ay nakababa na rin kami. Nagmadali na akong umalis pagkatapos. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa peryahan. Nagkulong na lamang ako sa bahay at ginawa ko ang mga nakasanayan ko. Magpakain ng mga manok at bibe, tulungan si Lola sa mga gawaing bahay, makinig ng harana sa AM kasama si Lola at matulog ng maaga. Pero nahalata ni Alicia na merong maling nangyayari. Kaya to the rescue naman ang pinsan kong ito, Papa Dudut. Hindi ko siguro to nakwento sa'yo. Pero alam mo ba, nung 12 years old tayo, may dumayo rito na peryahan. Iba kina Ronnie. May nakilala ako na tagabot ng premyo sa bingguhan. Ayun, naging crush ko siya. Crush din daw niya ako, tapos niligawan niya ako. Kaya ka ba laging nasa peryahan noon? Oo, kasi dinadalaw ko siya. Uy, hindi to alam ni Lola kaya huwag mo akong susumbong. E di, ayun, gustong gusto ko siya, bebeng. Alam mo, naubos lahat ng ipon ko para makatambay kasama siya sa peryahan. Kaya lang, isang araw, kailangan na nilang umalis. Nintay niya ako buong araw sa peryahan, sabi nung isang friend ko. Pero hindi ako sumipot. Ayoko kasi magpaalam sa kanya eh. Kasi kapag umalis siya, sigurado namang tapos na rin kami. Hindi ka nakipagkita sa kanya? Nung nahimasmasan ako, ayun, tumakbo ako agad sa peryahan. Pero wala na sila. Kahit tolda, wala nang naiwan. Iyak ako ng iyak nun kasi nagsisisi ako eh. Di man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Di ko man lang nasabi yung feelings ko para sa kanya. Kaya sorry kung kinukulit kita lagi na umuwi tayo tuwing piyesta dito sa probinsya. Kasi umaasa ako na sila ulit yung hahawak ng peryahan. Kaya lang wala na eh. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi na siya bumalik. Kasi si Ronnie na ang pumalit. Kaya sana, huwag kang magaya sa akin. Gets ko naman na mga bata pa kayo at pwede rin hindi naman kayo ni Ronnie ang magkatuluyan. Pero sana masabi mo pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. Para kapag dalaga ka na, kapag binalikan mo na tong alaala niyo ni Ronnie, hindi ka magsisisi. Kasi may ginawa ka hanggang sa huli. Wala naman talaga tayong pupuntahang lamay, no? Wala. Pero paglalamayan ng puso mo kapag umalis si Ronnie nang hindi ka nagpapaalam. Ay, ayun siya oh. Palapit na rito. Bebeng! Ronnie, may sasabihin daw sa'yo tong pinsan ko. Maiwan ko muna kayo Kailangan mo na magandang alaala ng puppy love. Hahanapin mo yun pag nagdalaga ka. Kaya mo yan. Alis na ako! Akala ko hindi ka nababalik dito sa peryahan. Pinilit lang ako ni Alicia. Kung hindi ka niya pinilit, hindi ka talaga pupunta? Hindi ko alam. Bebeng, namiss kita. Namiss din kita, Ronnie. Alam mo, Bebeng, nakapag-isip-isip na ako. Liligawan kita. Binalik na sa akin ni tatay yung hiniram niyang pera eh. Makakabili na ako ng cellphone para magtawagan tayo palagi. Paano kung sa susunod na taon, hindi na kayo yung peryahan na makuha? Paano tayo makakapagkita? Ipagdadasal ko na kami palagi yung kukunin ng lugar niyo. O kaya pipilitin ko si tatay na makipagkaibigan dyan sa mga taga-barangay hall para kami lagi yung kunin. Kahit dagdagan pa namin yung bayad sa kanila kada gabi. Hindi mo na kailangan gawin yun, Ronnie. Pero paano tayo?
Mas praktikal na hanggang dito na lang tayo. Babalik ako sa Maynila para mag-aral. Ikaw naman, babiyahe na ulit para sa susunod na piyesta na dadayuhin nyo. Tulad pa rin tayo ng dati, nung hindi pa tayo magkakilala. Pero gusto kita, Bebeng. Gusto ko tayo. Gusto ko rin naman. Kaya lang bata pa tayo. Tsaka naisip ko, komplikado yung sitwasyon natin. Baka palagi lang tayong mag-away. Masira pa yung trabaho mo, tapos yung pag-aaral ko. Tapos mauwi lang tayo sa wala. Sayang naman kung ganun. Gusto kong maging masaya ang kwento natin, kahit hindi na matutuloy. Ano na lang gagawin natin? Aalis na kami mamaya. Sulitin natin tong araw na magkasama. Kakain tayo ng Betamax tsaka isaw. Dagdagan natin ng bibingka para panghimagas. Libre ko. Tsaka sasakay tayo ng Chubibo. Wow! Tinanggap mo ng Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel ah. Sabi mo Kaya maniniwala ako. Kaya lang, may nakausap akong teacher dito eh. Sabi niya, hindi daw Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Ruweda daw pala. Sabi ko hindi talaga Chubibo yun. O di ba? Huling araw natin magkasama pero may natututunan pa rin tayong iba. Ang saya! Masaya talaga, masayang balikan ang alaala ng kabataan. Lalo na noong unang beses kang kinilig. Kahit sabihing hindi pa hinog na pag-ibig yon ay ayos lang. Inosente po ang puppy love. At sana lahat ng nakikinig sa inyo ngayon ay naaalala kung gaano katamis ang inosenteng pag-ibig. Sa huling mga oras na magkasama kami ay pinili naming manatili ulit sa tuktok habang sakay ng Ferris wheel. Hindi kami malungkot ni Ronnie dahil pinangako namin na masaya ang pagtatapos ng huling pagkikita namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin, sa mga sikreto at sinabi namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi namin magawang sabihin sa iba. Kaya naman napaka-espesyal ng kwento namin ni Ronnie. Bago kami ibaba mula sa Ferris wheel ay hinalikan ako ni Ronnie sa pisngi. Tumitig siya sa akin at sinabing ipagdadasal niya na sana ay hindi ko siya makalimutan. Mukhang umepekto ang dasal niya dahil ngayon pa lang ay naaalala ko ang bawat detalye ng mukha niya at bawat alaala na nabuo naming dalawa. Kumusta na kaya siya? Sana ayos lamang siya. At ako naman ang magdadasal. Sana ay maalala niya ako. Kahit sino pa ang kasama niya at kahit saan pa sila dalhin ng peryahan nila. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bebeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.